Ang pamagat po ng ating pong pag-aaralan ng bilang mga kabilang sa simbahay, yung ang bautismo sa tubig. Marahil alam na ninyo po ito, pero kailangan natin muling balikan dahil kung ano yung ating pagpapasya ay nakakakawing sa buod ng pagkakaalam natin sa ginawa ng Panginoong Hesus, ang kanyang dakilang pag-ibig. No? Kaya nga po nung mga nakaraang araw ay inaalala sa iba't ibang mga kapamaraanan, pero ang Kristiyano ay marapat pong inaalala ito nang meron pong kabuluhan. No? Amen po ba? Kaya po, ako po ay wala po sa inyo nung Webes at si Elder Jess ay nangaral ng tagumpay. No? At ito po ay atin pong lalo mabibigyan ng pansin na bakit po nga ba ginawa itong pagpabautismo sa tubig. Pero kung kayo ay hindi pa bautismado sa tubig, ito na po yung pagkakataon. Kasi po pag malipasan na naman ito, ano yung pananampalatayang naibunga sa ating pakikinig. No? Kaya po mahalaga po ang bautismo sa tubig sapagkat ito po ay pakikipagtipan at naunawaan ng isang tao na nagdesisyon siya na siya nga ay isa ng bagong nilalang. Kaya po halimbawa kayo ay nagpabautismo noon, nag-swimming lang kayo, nang hindi nyo alam ang kahulugan nito, maigi pong magpabautismo kayo sa tubig. Dahil yung nagawa sa inyo ay isang ritual lamang na walang pagpapahalaga o kabuluhan. No? So ito po ay mahalaga sa iglesia sa bago maging manggagawa. Kaya kung halimbawa gusto mo sa music, gusto mo sa temple, lalo na sa music, no? Kahit po sa ushering, hanggat hindi bautismado sa tubig, paano mo ngayon matuturuan? Paano mo ngayon maitatap sa isang gawain na kung saan ay pakikipag-isa sa Panginoong Hesus? Hindi po pwedeng ang hindi bautismado sa tubig ay magpapasyang maglingkod, gayong hindi pa naman siya mananampalataya. Hindi pa ho yun. Attendis ka lang. Wala kang muwang pa doon sa mga aralin sapagkat hindi ka pa alagad na nagpabautismo para turuan. Amin po ba? Kaya po sayang lang kung di naman nagpapabautismo sa tubig. Hindi po pwede po itong 6 months after. Sa mga Hudyo nga, nung nangangaral ang Panginoon, pagdakay ang sila'y nanampalataya, anong susunod? Bautismo sa tubig, katulad ng ginawa ng pamilya ni Cornelio, ng eunuch. Diba? May tubig. Ako po ay iyong bautismohan na. Kapagkat naintindihan niya yung kagandahang loob ng Diyos. At allegiance o yung pagpapasako. No? Pabasa tayo sa gawa. Yan, kung paano ito isinagawa ng mga tao nung panahon na nangaral si Pedro. Pabasa tayo kay Ate Hana. No? Kaya pa kahit galing sa paglid ng pagsamba. No? Verse 37, nabagabang ang kanilang kalooban ng marinig ito, kaya tinanong nila si Pedro at ng ibang mga apostol, mga kapatid, ano ang dapat naming gawin? And verse 38, sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Hesukristo upang kayo'y patawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo at sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoong Diyos. Marami pang inilahad si Pedro upang patunayan ang kanyang mga sinabi at nanawagan siya sa kanila. Iligtas ninyo ang inyong mga sarili mula sa parusang sasapitin ng ng masamang lahing ito. Kaya't ang mga tumanggap sa sinabi niya ay nagpabautismo at nadagdagan ang mga alagad ng may 3,000 katao ng araw na iyon. Nanatili sila sa itinuro ng mga apostol sa pagsasama-sama bilang magkakapatid sa pagpipera-peraso ng tinapay at sa pananalangin. Thank you, Ate Hana. So mayroon po tayo makikita
na mahalaga po, no, yung pakikinig. At doon ay nakakawing po roon sa paghahayag na kung saan ang mga nakarinig ay nagpasya pong anong dapat naming gawin. Nagkaroon ng pag-uusig. Ano ang aking gagawin? So sa ating pong panahon, ano ang dapat mong gawin? Ano yung nangyaring turo ng mga kaluranig? Tanggapin mo, Panginoong Hesus, sa pamamagitan ng panalangin. At tayo, wala silang sinabing anong dapat mong gawin. Ang ginawa natin, mga aral, gusto mong maligtas? Gusto mong maligtas? Pag-pray ka, prayer of acceptance. Tapos, pag tinanggap na niya, you are now born again. So, ang mga anghel sa langit ay nagbubunyi dahil may isang kaluluwa na nagbalik loob sa Diyos. Yun po ba'y biblical? Hindi po yung tinuro ng apostol. Kaya po tayo kailangan magbago. Kailangan nating baguhin ang approach. Huwag mo nating tinanggap mo na ba ang Panginoon? Hindi po tinanggap. Ang nakaloob sa kanya hong pakikinig ng salita ng Diyos, ano dapat ang makita? Yung pagsisisi, pagtalikod sa mga kasalanan. Naroon ba yung conviction ng banal na Espiritu na tinusok ang kanyang budhi, magpapasya siyang magsisi at talikuran ng kasalanan. At doon gagawin yung bautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. So kung titingnan natin, yung upang kayo'y patawarin, nangangailangan ng totoong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan at pagbautismo sa pangalan ng Panginoon. Upang kayo'y patawarin. Hindi po tinanggap mo, born again ka na, hindi po. At ipagkakalob sa inyo ang Espiritu Santo na kailangang hingin. Katulad ng mga kasaysayan na nangyari sa panahon ng Samaria, kay Cornelio, sa panahon ng pangangaral ni Pablo, sa Efeso, ang lahat sila'y tumanggap ng banal na Espiritu. Kaya hindi pwede yung paghihiwalayin ang aral na ito. At ngayon, atin pong tinitingnan na mahalaga po yung bautismo sa tubig. Dahil ito ay pakikipag-isa na ating matutuklasan mamaya, naway inaintindihan niya natin. Kaya po, ang mailigtas ang sarili, sabi niya, iligtas ninyo ang inyong mga sarili. Saan? Mula sa parusang sasapitin ng masamang laing ito. Meron bang darating na parusa? Meron. At dito, sa mga nakinig kay Pedro, kanila hong tinanggap ang aral na yon. Kaya sabi doon, ang ginawa ng mga apostol, kaya't ang mga tumanggap sa sinabi niya, ay nagpasyang nagpabautismo. So, nagpabautismo. Ito po yung ating pong titingnang maigi kung paano nilang isinalaysay sa araw-araw ng kanilang buhay ang sila'y unang naging alagad nang sila ay nagpabautismo. At sila'y turuan ng mga turo ng Panginoon. Kaya ang isang taong hindi nagpabautismo, paano mo naman tuturuan? Ay hindi nga sumunod sa Panginoon eh. Amen? So kaya ang mga tumanggap sa sinabi ay nagpabautismo. Tumanggap sa sinabi ni Pedro. Ito ang hindi mapagkakamali ang tugon ng mga nagsisampalataya sa bagong tipan. Ito yung hindi mo pwedeng, pinersa po yan. Hindi ho. Pagpapasya nila sa kabila ng merong pag-uusig. Pinagpasyahan nila. Katulad ito ng Eunuch, kay Felipe, Samaria, kay Cornelio, at maging doon sa sinabi ko nga sa Gawa 11. At lahat ng mga tumanggap sa aral Kristiyano na ipinahayag. So mayroon tayong tatanungin at limiin natin. Baka mamaya napapabilang po tayo. Kung ganoon sila, bakit tila nabawasan ang ningning at tulak sa mga tao tungo sa bautismo? Kung ganoon ang mga pagpapahayag ng banal na kasulatan sa pagtanggap nila sa kahalagahan ng bautismo, bakit kaya ngayon nabawasan ang ningning noon, pagpapahalaga? Dahil nga po sa mga maling aral na ating tinanggap noong una.
Una, kaya lang ngayon tinutuwid na natin. Kaya po, kung ang buhay natin ay hindi nasasalamin, yung pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan, ganun pa rin ang ating ginagawa. Back to zero. Anong gagawin ko? Naway, naunawaan natin ang pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan. Pangalawa, bakit tila sa iba ay sapat ng pagpapahayag ng pagtanggap lamang at pananampalataya? Yun nga ho yung mali. Kaya ho, ayaw na nating marinig na tinanggap mo na ba ang Panginoon sa buhay mo? Hindi po siya biblikal. Ang maigi pong ikaw ba'y nakipag-isa na sa Panginoong Jesus? So yun na, sana'y wala na akong maririnig na tinanggap ko ang Panginoon. Ang mahalaga ho yung salitang nakipag-isa. Kaya inaalis na natin yung word na tinanggap ko na ang Panginoon. Nakipag-isa sa Panginoon. No? Pangatlo, ano ba ang naunawa nila na nagtulak sa kanila upang magpabautismo na tila na nawawala sa ating panahon? Sabi nga ng isang kapatid, Pastor, magpapabautismo uli ako. Bakit kanyo? Kasi niyaya ko mag-swimming. Ngayon ay sabi kung sino ang gusto magpabautismo, ay di nagpabautismo na rin ako. O kailangan siyang bautismohan muli. O kaya baka kayo, nabautismohan kayo dahil mayroong swimming, baka hindi nyo naintindihan, dahil nawawala na ho yung sagradong kahulugan nito, ay kailangan nyo magpabautismo. At kalakip noon, yung tunay na pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Kaya po, sa ating panahon, maraming mga Kristiyano na born again pero ang buhay ay lisya doon sa ibig sabihin ng isinilang na muli. No? So, totoong ito ay pinag-utos ng Panginoon Jesus sa atin, ngunit bukod doon, mayroon bang sukat maunawa ang Kristiyano sa ating panahon tungkol dito? Meron po. Katulad ngayon, itong mahal na araw, wala silang inisip kundi ang alalahanin nito ng walang na inihayag ng Diyos sa bawat sa atin. Kaya po, nakakalungkot din dahil ang mga Kristiyano sa ating panahon, nabautismohan pero hindi alam ang kahulugan nito. Sa mga Hudyong nabautismohan ng panahon ni na Pablo, alam nila ang kahulugan nito. Kaya handa nilang ibuwis ang buhay nila para sa magandang balita. So, at atin pong muling dalawin ang turong ito at makita natin kung anong kahulugan ng bautismo sa Diyos, sa Kristiyano at sa Diablo. Opo, kahit sa Diablo. Kailangan ipaunawa natin sa mga masamang espiritu ang ibig sabihin ng bautismo na kung saan tayo nakipag-isa sa Panginoon. So, anong tanong? Ano nga ba ang kahulugan ng bautismo sa tubig? Ang kahulugan, una, ito ay nangangahulugan ng ganap na pakikipag-isa sa Panginoong Jesucristo. Ganap na pakikipag-isa. Tuluyang naunawaan ang kagandahang loob ng Diyos. Kaya si Pablo, ako ang gustong-gusto ko kay Pablo, isa sa mga gustong-gusto ko, ako'y nakikiusap sa inyo alang-alang sa kagandahang loob ng Diyos. Nasa kanyang kamalayan, diwa ng kanyang buhay, ano yung kagandahang loob ng Diyos. Ayun ang magtatakda. Alam niyo po sa bautismo sa tubig, iyan po yung kahulugan ng pakikipag-isa. Ano man ang mangyari. Kaya po kung minsan ang bautismo sa tubig, pag hindi intindihin o unawain, ito ay isang ritual na kanilang ginagawa. Hindi pa kahulugan na kung saan sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo'y layon ng isang taong nagdideklara ang siya'y nakipag-isa sa Panginoong Jesucristo. Kaya po mababasa mo sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Iyon po yung pakikipag-isa na naroon na pagsang-ayon ng Diyos sa plano ng Diyos, sa pagsasagawa ng Panginoong Hesus, sa pagpapatibay ng banal na Espiritu. Kaya ho kailangang magpabautismo. So sa halip na pahayag salita lamang ng pahayag pagsisisi o pananampalataya,
Ang itinurong tugon na wasto ng mga apostol ay pagpapabautismo sa tubig sa ngalan ng Panginoong Yesus. So hindi lang salita lang. Ananampalataya ka na, o sige, o nagsisikat, tumalikod. Kaya po, agarang kaagad yung mga apostol. Nung malaman nila si Felipe, sa Samaria, nagpabautismo sa tubig. Tama, pero may kulang. Kaya po hindi hiniwalay yung banal na Espiritu. Dito, ating particular binabalikan na merong aksyon, kaagad. O ang ika nga, pag ang Muslim nga, pagpatay sa kanila, 24 hours, kailangan nilang ilibing. 24 hours. Hahatulan ng kaagad nila yun, ililibing na nila yun. Hindi na pinapaabot ng, di katulad sa mga ating dating pinalalagyang pananampalataya, at maging din sa ating panahon ay inaabot ng ilang araw. Pero sa kanila, pag patay, libing kaagad. So, anong makikita natin dito? Ipinag-atas ito sa sinumang mangangaral at mag-aalagad. So, yung pagsisisi, pananampalataya, kapag naintindihan, wasto, ang turo, bautismo kaagad. Wala nang patumpik-tumpik. At yan ay babasahin natin. Pangalawa, at ganito rin naman ang naging tugon at hiling ng mga pinangaralan, mapa-1 o mapa-3,000 ang mga ito. So, mapapansin ninyo, kung yung 3,000, babautismohan yon. Ilan yung mga magbabautismo ron? O sino ang pwedeng magbautismo sa tubig? Si pastor lang? Elder? Sino? Lahat ng nakipag-isa sa Panginoong Yesus na sumunod sa atas ng ihayag ang mabuting balita ng kaligtasan at ang isang taong nagpasyang naging alagad, bautismohan siya. Kaya po kahit po sa ilublublong yan sa drum o kaya naman sa wag hong buhos, lubog po talaga yan. Kaya pag halimbawa, nasa probinsya kayo, nanampalataya siya sa pamagitan ng pagsisisi, pagtalikod, at nagpasyang magpabautismo, punta kagad kayo sa dagat, bautismo. At kontakin nyo si elder, ako, pastor, may nagpabautismo sa tubig, gawan natin ng certificate. Ganon. Ba? Huwag nang maghintay kasi pag nag-antay po, panis na po yun. Ang panis, ang hirap na ho, ay itatapon mo na yan, hindi mo nang papakinabangan yan. No? Maigi pong magpabautismo sapagkat ito ay hindi isang uring desisyon na saka na lang. Mapapansin nila, hindi po saka na lang, agaran. Agaran sa kanila. Ang iba, ayaw pa. Sa kanilang, pag ako ay busy, sige, pag dumating ang paghatol ng Diyos, wala akong second chance. No? So, pinag-atas ito sa sino mang mangangaral. Babasa ako kay Ate Tin naman. No? Mateo 28, verse 18 to 20. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako ay laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Thank you, Ate Tin. So, meron tayong makikita kung paano ibinalik na sa gawa ang kapangyarihan sa langit at sa lupa na kung saan ang hindi nagawa ni Adan, nagawa ng Panginoong Yesus. Kaya naman, dahil sa pangangasiwang kaloob ng banal na Espiritu, na kung saan ay tinanggap ng mga alagad, kaya sabi ng Panginoon, humayo kayo. Kayo'y humayo. Ang humahayo, habang kayo humahayo, sabi niya sa mga alagad. At ito'y ipinasa sa mga natutunan ang mga aral ng mga apostol na kailangan hong mangaral at maghayag ng mabuting balita ng kaligtasan. At lalo kong bibigyan ng emphasis itong tandaan. Nabanggit ko na po ito noon. Mga kapatid, kung hindi tayo nag-ibanghelyo, nasaan ang Panginoon? Ang gusto niya, ang utos niya,
kasama nyo ako. Saan? Sa pag-iibanghelyo. Kung hindi natin ginagawa, ano yung layon ng kanyang utos? Kasamahin siya. Tama? Kung di natin ginagawa, ano yung ating pagkakasala? Mabigat po. Dahil siya ay nasa langit at ang banal na Espiritu ay narito na nagkaloob sa atin ng kanyang karangalan at katwiran, ibinigay na sa atin. Pag hindi natin ginagawa yon, may malaki tayong ginagawang kamalian. Dahil walang layon ang Panginoon, kaya sabi niya, tandaan ninyo, ako'y laging kasama niyo. Paano kung hindi natin ginagawa yan? Ang gusto ng Panginoon, laging kasama tayo. Saan? Sa katapusan ng panahon. At yun ay lalo na rito sa ibinigay na kaatasan habang kayo'y humahayo. So mga kapatid, i-practice po natin gawin. Una sa salamin muna. Salamin muna sa sarili mo. Turuan mo sarili mo, nagsisi ka na ba? Ikaw, Hil, pagsisihan mo, talikdan ng kasalanan mo. Tapos, sa aso. Gusto mo bang ikaw ba ay nagsisisi? Tumalikod sa kasalanan, tumalikod. Pag yan ay ligtas yan. So, mga kapatid, may mga unnoticed people, lagi kong sinasabi yan. Nagtitinda ng taho, titinda ng daing. O ng daing, yung tulingan, di ba? Titinda ng ice cream. Nagpapaweteng. Umiikot. Ang dami ho. Ating mga kamag-anak, so ipag-pray po natin na ating magawa to kasi ho, ito po yung malungkot. Gusto niyang kasama lagi tayo. Dahil wala siyang layon, kundi ang tao maisama sa walang hanggan. Amen. So kung ito yung matatandaan natin, kailangan kong maghayag mabuting balita. Dahil walang layon ng Diyos, kundi ang lahat ng tao ay mailigtas sa pamagitan ng pagsama niya sa taong susunod na gawing alagad ang lahat ng tao. Amen? So yun, sana hingin natin sa Diyos na mangyari ito sapagkat walang layon ang Diyos, kundi ang mailigtas ang lahat ng tao. Regardless of race o anumang estado sa buhay niya, kailangan nating gawin. No? So, ipinag-atas sa sino mang mangangaral at diyan sa Marcos 16:15 to 18, pabasa uli ako. Ate Hana naman. Verse 15. At sinabi ni Jesus sa kanila, habang kayo'y humahayo sa buong mundo, ay ipangaral ninyo sa lahat ng tao ang magandang balita. Ang sinumang sumampalataya at mabautismohan ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. Ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihang gumawa ng mga demonyo at magsasalita ng iba't ibang wika. Hindi sila maaano kahit dumampot sila ng ahas o uminom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na papatungan nila ng kamay. Thank you, Ate Hana. So dito po makikita natin, pareho ni Marcos, ipangaral ang magandang balita. At meron tayong makikita na sino mang individual yan, tipo sekta, sino mang napahayagan nito, sumampalataya at mabautismohan ay maliligtas. So ngayon, ang ginawa ng iba, pansinin mo, ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. So bakit dito hindi nakasama yung mabautismuhan? Paano magkakaroon ng pananampalataya ang isang taong totoo, nananampalataya siya kung walang bautismo? Sabihin natin, hindi bakit yung nakapako na tulisan na dalawa? Kung gusto mo gano'n na mangyari sa iyo, di magpapako ka rin. Tingnan natin kung ikaw ay magsisisi nga, tatalikod sa kasalanan. At ikaw ay mabautismo. Alam nga naman, bautismohan pa yun na,
ibabayan at ilublob sa tubig. Wala nang ganon. Ay di pulmonya ng tuluyan yun. No? Ang mga kapatid, mga pala, may lumalaganap ngayon na ano man tawag doon? Yung sa Cavite, ngayon, may outbreak ngayon. Ingat po tayo, ha? Ayun, ubos, sipon, lagnat. Ayun, hindi gumagaling. Pero wala naman dito niyan sa Makati. Huwag po kayong mag-alala. No? Wala rin kaming dala galing Cavite. Ano? So ano yung mga kailangan nating maunawaan? So, sabihin natin, Pastor, bakit ito nagagawa nila yung mga gawa ng mga himala, magpapalayas ng mga demonyo, at ibang wika? Alam niyo po ba na mangyari yan? Kaya po every time na halimbawa mangangaral ka, hingin natin sa banal na Espiritu. O pwede po bang mag-pray? Mamaya, bigla na lang merong nandilat sa iyo ng mata dyan. Anong gagawin mo? Hey, takbo na. Hindi. Meron. Meron nangyayari po. Meron nang bumubuhay ng mga patay. Kaya po mahalaga po yung humayo. Dahil nangyayari ang mga bagay na kung saan ay may himalang. Hindi po yung pelikula ni Nora Honor, ha? Walang himala. Meron po, may himala. Sa mga humahayo at nangangaral. At ito ang pahayag ng pakikipag-isa sa Panginoong Jesus. Pabasa uli ako. Sige. Verse 1. Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Hinding-hindi. Tayo'y patay na sa kasalanan. Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismohan kay Kristo Jesus ay nabautismohan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid, tayo'y namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayang katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Kung tayo'y namatay ng kasama ni Kristo, naniniwala tayong mabubuhay rin tayong kasama niya. Verse 9, alam nating si Kristo nang muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Nang siya'y mamatay, namatay siya ng minsanan dahil sa kasalanan at ang buhay niya ngayon ay dahil sa Diyos. Kaya dapat din ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan, ngunit buhay naman dahil sa Diyos, sapagkat kayo'y nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Mayaman po ang turong ito na kung saan ang mga Kristiyanong Romano ay sa Gnostikong pag-unawa na ang kanilang kaligtasan ay dahil ang sila'y tumanggap din. Na sila ay na-born again. Pero gusto nilang gawin pa rin yung ginagawa ng kanilang dating pagkatao. Ay sabi ni Pablo, ba't ba kayo, yun ba yung nais ninyo? Yung ganyan bang kaligtasan? Hanggang ngayon, yan din po ang paniniwala ng iba. Na sila'y ligtas, pero ang buhay nila hindi ayon o lapat doon sa sinasabi ni Pablo at sinasabi ng Panginoon. Yan. Tayo'y patay na sa kasalanan. So may illustration po akong ito nga. Di ko alam kung po pwede ito, pero dito siguro. Yan. Yan, dito natin. Yan. Okay? Sabi ron, sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayan, katulad ng kamatayan, muling pagkabuhay, tapos sabi niya, alam natin dati ng ating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya upang mamatay. So, ito po yung kalagayan natin. Ayan. So, tayo bilang tao, at tayo nagkasala. Madilim, sabi po ng Biblia, tayo lahat nasa dilim. No? So, anong ginawa ng Diyos? Tayo, makasalanan. Anong ginawa ng Panginoon?
ang siya'y nanaog sa lupa at nagpas siyang makikapirin. Samahan tayo at siya'y nagkatawang tao. Amen? So ngayon, sinamahan niya tayo sapagkat ang layo ng Diyos, ang tayo'y iligtas sa tiyak na kapamakan. Amen? So ang ginawa niya, inalis niya tayo roon. At dinala niya tayo rito. At tayo ngayon ay bubuhayin kasama niya. Bubuhayin niya tayong kasama niya. Amen? So ang ginawa po ng Panginoon, nang siya umakyat sa langit, iniwan niya tayo, at na ang banal na Espiritu ay siyang nagiging patnubay o nabubuhay tayo sa Espiritu. Ngayon, sabi niya ni Pablo dyan, alam natin pagka inaipako na, wala ka na rito. Pero bakit andito ka pa? Anong buhay meron ka? Dapat dito ka na. Namumuhay ka ng malaya sa kapangyarihan ng kasalanan. Kaya po ang Kristiyano, kung talagang ikaw'y mananampalataya, nakipag-isa sa Panginoon Jesucristo, huwag ka nang mabuhay rito. Hahatulan ka ng Diyos sapagkat dito parurusahan ng mga taong ayaw makipag-isa sa Panginoon Jesus. Kaya po, nabubuhay dapat ang taong namatay na pako na ang kasama sa krus. Amen? Kaya po mga kapatid, kung ikaw ay nagsasabing mananampalataya, ngunit nabubuhay ka sa kasalanan, anong kahantungan ng buhay mo? Hindi po pwedeng sabihin, hindi, ligtas po ako dahil tumanggap po. Nasaan ang buhay mo ngayon? Sana'y naroon ka sa binago ka ng Diyos. Hindi lang hindi na puti. Pero puti po dapat yan, no? Nahaluan na. Pero hindi na ako nasa kadiliman. At darating ang Panginoong Jesus. At tayo isasama niyang muli patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya po ang mga taong nandito na mamag-asa na nangako ang Panginoon, isasama niya sa walang hanggan. Bibihisan ng katawang maluwalhati. Kaya po mga kapatid, kung ikay namubuhay para dito sa kasalanan, baka dumating ang panahon matigas na ang puso mo, hindi mo na kayang magsisi, tumalikod sa kasalanan. Kaya po mabigat. Kaya sabi niyan, ang namatay na ay pinalaya na mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Kaya hindi ka dapat naglulublob sa kasalanan. Dahil isa ka ng bagong nilalang na ang iyong dating pagkatao ay kasamang pinako at kasamang nilubog o inilibing. Kaya po, may pag-asa ang sino mang nakipag-isa sa Panginoon Jesus. Bakit? Siya'y nabuhay na magmuli upang tayo'y bigyan ng bagong buhay at pag-asa. Amen? So kung bakit kailangan mong magpabautismo, dahil yan ang dahilan. Upang ikaw, na nasa kasalanan, na masadilim na bahagi ng buhay, ilipat sa kagilag-gilalas na liwanag na kung saan ang Diyos ang ating liwanag. Amen? So, ganun po ang kahalagahan ng bautismo sa tubig na pagpapapasya na ikaw ay binuhay ng muli at naghihintay ng kanyang muling pagbabalik. Nagsusumikap, kaya sabi niya, kaya dapat na ninyong, sabi ni Pablo, dapat na ninyong ituring ang inyong sariling patay na sa kasalanan. Bakit? Linipat ka na ng Panginoon. So mga kapatid, huwag ko natin basta-basta na lang, hindi mapagpatawa ng Diyos. Kaya pag naunawaan na natin ang tayo nakipag-isa sa Panginoon Jesus, lahat ng gagawin mo, ituturing mo ngayong pagdidesisyon. Ito po ba ay makapagbibigay ng luwalhati sa akin, sa Panginoon, bilang kanyang anak na inilipat sa kanyang kaharian. Kaya di po pwedeng sabihin mo, Pastor, mahal na mahal ko yung boyfriend ko, girlfriend ko. Kung unbeliever yan. Ikaw nandoon, gusto mo bang lublob ka ulirot? Na ang naging sakripisyo ng Panginoon, ng buhay niya, para ikaw ay ilipat sa kanyang kaharian. Tapos babalik ka ron sa lubluban. Shame on you. Kaya sabihin na, Pastor, i-born again ko po yung girlfriend ko.
Marami na hong nagtangkan yan. O nasaan na sila ngayon? Ako, winawarningan kita, kapatid. Pag ginawa mo yan, alam mo na ang aral na huwag kang makipamatok. Hindi dahil sa nilalayuan mo siya, kundi huwag kang makipagrelasyon hanggat hindi mo yan nadadala sa Panginoon. Siran mo, ipakita mo ang buhay mo. Hindi dahil I love you. Hindi mo sabihin, you are my inspiration. Kalokohan po yan, ang inspirasyon ng Diyos at ang mga magulang na nagiging, ang tawag doon, yung tuhod, wala na. Dahil sa paghahanap buhay, dugot pawis ginagawa para makapag-aral, tapos ayaw naman mag-aral. Kaya po, mahigpit po tayo riyan. Habang nag-aaral pa, yun, sikil mo ng damdamin. Pasasaan ba't kung kayo talaga ng Panginoon, kayo nang ibinigay ng Panginoon sa iyo, ayun na yun. Kaya po, mga kabataan, mamalagi po kayo sa inyong tahanan, huwag po sa mga barkada. Kasi wala hong maibibigay yung tama hong payo, mga barkada, lalo na kung di mananampalataya. Ang mananampalataya nga, sumasablay rin eh. Pero hanapin ninyo at makipag-isa kayo sa kanyang iglesia na kung saan marami naman hong mga kabataang mayroong takot sa Diyos. Ang daming magaganda rito. Ang daming kagagwapo rito. Pipili ka pa ng sa iba. Iba? Yun. Okay, so ba't ba ako napunta ron? Laking gulat ng Apostol Pablo, biruin mo. Mayroon pa silang mga pangatwiran. Kaya sa Roma tungkol sa kagandahang loob at pagtalikod sa kasalanan, para sa apostol, sila ay nakipag-isa na. So wala na yung salitang tinanggap ko, Sila ay nakipag-isa na sa Panginoong Hesus noong sila ay nanampalataya at nagpabautismo. Sa pamagitan nito ay napalaya na sila mula sa anumang kapangyarihan ng kasalanan, kaya hindi na sila alipin pa tulad noong una. Noong manampalataya na sila at nagpabautismo, ay sila ngayon ay mayroon ng kakayahang hindi na maging alipin na hindi tulad noong una. Hindi na sila dapat pang magpatuloy sa kasalanan. Bakit ka pa magpapatuloy? Ano sabi ni Pablo? Hindi! Dahil patay ka na sa kasalanan. Hindi na sila dapat pang magpatuloy sa kasalanan dahil sa maling katwiran kung ganun gagawin ay lalong sasagan ang kagandahang loob ng Diyos o grace. Yung grace, yung katulad ni Grace na nandito ngayon. Ibang Grace po yan, si Grace Dalimukon, Yung grace, yun yung kagandahang loob na hindi mo pwedeng abusuhin. Dahil kung mahal mo ang Diyos, naintindihan mo ang kanyang pag-ibig, hindi mo pwedeng isasalaula yung kanyang kagandahang loob. Isa sa pamuhay mo. Yan. Pangatlo, sila ay namatay na sa kasalanan at muling nabuhay sa Diyos. Kaya po, mamaya makikita natin yung ilustrasyon. Marapat lamang nataligdan nila ang dating buhay at lumakad sa pagbabagong dala ng pananampalataya. So sino po yung magpapasya na ituring ang kasalanan na patay na? Ang sarili, patay na? Yung nakipag-isa. Kaya sabi niya, dapat din ninyong ituring. So sabihin nyo nga sa katabi ninyo, kapatid, ituring natin. Napatay na tayo sa kasalanan. Yan. Yan ang mga mananampalataya. So ano nga ba ang kahulugan? Pangalawa, dalawa lang po ito. Ito ay nangangahulugan ng lubos na tagumpay laban sa mga kaaway ng Diyos at ng Kristiyano. So bakit po may kasalanan pa? Bakit mayroon pang mga tukso? Ay nasa fallen world pa tayo eh. Pero mayroong tagumpay. O ngayon, ang tanong, bakit ang mga Kristiyano ay nadadala pa rin ng tukso at mga kasalanan? Anong dahilan? Tagumpay na eh. Ibig ba sabihin, di totoo ang kaligtasan? Ba't nadadala pa rin? Hindi niya pinagpapasyahan eh. Pasyahan mo. Na i-mortify, sabi niya.
ang kasalanan. Paano mo makapagtatagumpayan kung ang buhay natin ay nakababad sa social media, sa Facebook, sa mga games, sa mga palabas, sa kalaswaan. Kung hindi tayo nagbabasa ng Biblia, hindi tayo nananalangin. Kaya ko sinisikap ko turuan ang bawat isa na unahin ang kanyang kaharian at katwiran. How I wish na maraming dadalo sa 5 a.m. devotion. Yung may time lang. Ha? Hindi ko sinasabing magre-resign na ako dahil magpa 5 a.m. devotion ako. Kailangan lang pagpapasyahan na bago sumikat ang araw, tama yung awit. Ano yung awit? Sa umaga, pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. O yan. Ito, ano ba yung prayer of exorcism and anointing before baptism? Sa Tagalog na lang. Kukuha tayo ng example, no? Sige, si Kuya JJ ay yung anak, JJ. Si Kuya Elder Magit at saka si Ate Marie, yun yung anak nila. Sige, dito kayo. Kuya JJ. Ano na lang, para ano, si Hesi na lang. Hesi na lang, para ikaw. Yan. Para ano, Ate Marie, Elder. Yan. Ngayon, nagpasya si Elder Magit na kuning linong si Kuya Richard. Si Ate Sara. Punta kayo rito. Ayan. Tapos nagpasya na si Ate Dayan kasama rin. Partner din. At isama rin, isa pang ninong. Sino ang pwedeng magninong? Si Kuya Edgar. Kuya Edgar, halika. Nakasobre ka na. Alisin mo na yan. May sobre-sobre na yan. Ayan. Sino yung ninong mo? Sama anak mo. Sa gitna ka, Kuya Jesse. Dito nila. Yan. Ganon. Ano po ba yung sa ating mga kinagis ng pananampalataya na kailangan ng bata bautismuhan? Tama? Lahat po ba kayo bautismado sa dati? O yung bago naging mananampalataya? Ganito po kasi ang sitwasyon yan. Ito po, okay lang na tumagal kayo ng konti. No? Mayroon naman kayong talent fee mamaya. Aming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, isinugo mo ang iyong bugtong na anak sa daigdig upang gapiin si Satanas. Buti pa sila, yung gano'n, no? Yung prayer of exorcism. Ang Espiritong kasamaan upang sakluluhan ng tao mula sa kadiliman tungo sa iyong kagilag-gilalas na kaliwanagan. Idinadalangin namin na palayan mo ang batang ito. Ito. Ito si Jesse, yung bata. Ganun mo yung ano mo. Yung bata, wala pang malayan. Di ba? Karamihan, mga buwan pa lang. Tama? So ngayon, ito ang tanong sa bata. Celebrant, yung ministro. Winawaksi mo ba si Satanas? Tinatanong yung bata, sino ang sasagot? Magulang at nino. Sige nga, winawaksi mo ba si Satanas? Sanggol ka ha, wala kang mali-malay. Winawaksi mo ba si Satanas? Sino ang sasagot? Parents and godparents, anong sabihin? Anong sinabi? Nagsalita ba yung bata? Sanggol yan eh. Pero ang tinatanong yung bata. At yung sasagot, yung ninong at saka magulang. Tama ba yan? Ayan yung ginagawa sa atin na kalokohan. Pero ginagawa dahil anya, pag ang bata hindi nabinyagan, baka mapunta doon sa kung saan-saan. Kaya kung may mga nilalagay pa nga rito pati nga yung putol ng pusod nilalagay pa sige, pwede na, wag na nating tagalin, no? Baka tumas ang talent fee. So yung ginagawa, ang sumasagot, yung magulang at saka ninong, ay hindi po yung tama. Pero ngayon, sa totoo lang, tama po yung value, yung kahulugan na kailangang iwinawak si Satan. Bakit? Ay talo na siya Wala na siyang magagawa. Kaya lang siya gumagawa ngayon ng lahat para dayain ang mga nakipag-isa sa Panginoong Hesus.
Nasabihin, oy, kalokohan lang yan, yung mga pag-iikapod dyan, kalokohan yung mga pag-school of workers dyan. Dito ka na lang. Barkada namin, tol. Oh, anong sabi sa Salmo? Mapalad ang mga taong hindi lumalakad sa gawa ng masama. Humihingi ng payo. Nakikiupo, nakikilakad. Mas maigi anya ngunit ang taong mapalad ay inahalin tulad sa isang punong kahoy sa tabi ng batisan. Ang kanyang ginagawa ay ang pagbulay-bulayan ng kanyang mga salita. At ang kanyang ginagawa ay pagpapala. So kaya po iwinawaksi. So tayo lang sa ating panahon ay hindi natin ilagay, pero ngayon meron na sa bautismo sa tubig. So ito ang sinaunang pagpapahayag at pagpapangako ng mga pagpapabautismo sa sinaunang iglesia. Bagaman at ito ay naging formal na ritual na, mababakas dito ang sangkap na nawawala ngayon sa maraming bautismo. Ang pagwawaksi kay Satanas at lahat ng gawa nito. Kaya po, anong dahilan? Bakit kaya sila isinangkap ang ganito sa kanilang pagpapabautismo? Kasi po nga po, wala nang magagawa si Satanas. At ang kampo nito, kundi ang ginagawa na ngayon, mandaya. Pero makikita din natin ang kahulugan ng bautismo sa tubig kung bakit mahalaga nating maunawaan ito. Ano nga ba ang pagkaunawa nila bukod sa ginagawang pakipag-isa sa Panginoong Yesus? Atin pong silipin ang sinabi ni Apostol Pedro tungkol dito, yung pagpapabautismo. Pabasa ko. Verse 18, sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay nang iharap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Sa kalagayang ito, nagpunta siya at nangaral sa mga espiritong nakabilanggo. Sila ang mga espiritong ayaw sumunod nang sila'y matyagang hinintay ng Diyos noong panahon ni Noe. Samantalang ginagawa nito ang malaking barko. Iilang tao, 8 lamang ang nakaligtas sa baha. Ang tubig ay larawan ng bautismo nagliligtas sa inyo ngayon. Ang bautismo ay hindi paglilinis ng dumi ng katawan, kundi isang pangako sa Diyos buhat sa isang malinis na budhi. Inililigtas kayo ng bautismo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo na umakyat sa langit at ngayon nasa kanan ng Diyos. Nagahari siya roon sa mga anghel at sa mga kapangyarihan sa langit. Thank you, Ate Hana. So, sabi ron, sa kalagayang ito, noong panahon, 3 araw, 3 gabi. Kaya sa totoo lang, hindi po namatay ang Panginoon ng Biyernes. Literal po yung katulad ng nasa tiyan ni Jonas, di ba? Alam na natin, napag-aralan na, pero babalikan din natin. Hindi lang ngayon. Sa totoo lang, namatay siya Miyerkules ng 3:00 ng hapon. No? Kasi aatras ka kasi nabuhay siya first day of the week. So, sapagkat si Kristo na walang kasalanan namatay ng minsanan kanino? Para sa atin, no? Sa inyo. Bakit ano ba tayo? Katulad ng mga makasalanan. Upang iharap tayo sa Diyos. So walang layo ng Diyos kundi ang tayo iharap sa Kanya. Kaya po ang ginawa po niya, ipinamukha niya doon sa mga espiritong nakabilanggo ang tagumpay. Sabi ron, nagpunta siya at nangaral sila ang mga espiritong ayaw sumunod ng sila'y matyagang inintay ng Diyos nung panahon ni Noe. So maaaring binigyan pa ng panahon na ang mga Bini-Elil yon, nagrebelde sa Kanya, bumalik sa Kanya, ngunit hindi na napangyari. So, ilang tao, 8 lamang ang nakaligtas. Anong sabi ron ni Pedro? So, ang tubig ay larawan ng bautismo nagligtas sa inyo ngayon. Bakit? Ano bang ginawa ng Panginoon nung siya'y namatay? Nanaog sa impyerno, sa Tartaro. Yung kamatayan na yon, ang kanyang mulang pagkamatay, ang puntirya niya ay sabihin sa mga nakabilanggo, tapos na ang ginagawa ninyo. Nakapagtagumpayan ko na may ibabalik na ang tao sa aking Ama. At yun
ay ang siya'y namatay at siya'y inilibing. Kaya binalikan niya yung mga nakabilang mo na ron para sabihin tapos na ang inyong ginagawa at ang may kalayaan ng tao na hindi na maging alipin ng kasalanan, idadaling ko na siya sa aking kaharian. Dangan niya lamang, pipiliin ng tao sa kanyang kapangyarihang will na meron siya. Kapag naunawaan niya ang kagandahang loob ng Diyos, hindi na siya babalik rito. Dahil alam niya ang pangangaral ng Panginoong Hesus. Ang siya'y namatay para sa kasalanan ng lahat ng tao. Kaya sabi niya, inililigtas kayo ng bautismo sa pamagitan ng muling pagkabuhay ng Panginoon. So yung muling pagkabuhay, nung siya'y namatay, kasama tayong namatay, upang ang tayo'y isilang na muli, upang tayo'y makasama niya sa walang hanggan, upang tayo'y gamitin niyang kamanggagawa sa pagbabalik ng lahat ng tao, ang tayo ay bigyan ng bagong buhay at pag-asa. Kaya siya umakyat sa langit. At narito ang banal na Espiritu na kung saan ay siyang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan upang ang tao'y maibalik sa Kanya sa pamamagitan ng magandang balita na kasama siya, tanda ninyo, nakasama ninyo sa lahat ng panahon. Amen? So, naghaharap sa langit at sa mga kapangyarihan sa langit. So, sino ngayon? Kapag tinanong tayo, nasaan ang Panginoong Hesus? Sabi ng iba, nasa puso eh. O, nasaan ang Panginoong Hesus ngayon? Nasa langit. Pero bakit nasa atin niya ang Panginoong Hesus? Dahil po, ang tayo nakipag-isa sa Kanya, kung saan ang banal na Espiritu ay patuloy na sa atin nagbibigay ng karunungan at kaalaman at pag-unawa sa mga ginawa ng Panginoong Hesus. Kaya po, kung tayo bilang nagtitipon, bilang iglesia, magkakaroon tayo kung tayo ay magsuri ng malalim. Bakit ka nakakasamba sa Diyos? Kaya po, sad to say, doon sa mga hindi kayang sumamba sa Diyos ng tama, sinasayang niyo po yung panahon, yung pagkakataon na inilalagay tayo sa Kanyang sanktuaryo para siya'y sambahin. Kaya po, yung pagsamba po, ito'y gawaing langit na pinaparana sa atin. Kaya dapat pag sumamba, pag sinabing itaas ang kamay, huwag ganon. Taas ang kamay. Huwag ganon. Taas ang kamay. Palakpak. Yun yung awit kanina eh. Pero ang iba, hirap. Bakit? Hindi nila nakikita yung kagandang loob ng Diyos. Na sila ay inilipat sa kaharian ng Diyos upang matamasa. Upang maparangalan ng Diyos na totoo. Hindi ritual. Kaya po tayo inaasahan na sa pagsamba, ang kausapin siya sa pamagitan ng pagsasalita sa iba't ibang wika, manalangin, at maghayag sana na merong magpaliwanag doon sa pakikipag-usap sa Diyos upang ihayag sa iglesia sa ikatitibay nito. Yun ang panalangin ko eh. Sana sa mga nagsasalita sa iba't ibang wika, merong isang tao, kasi nangyari na yun ng panahon eh, na merong naghahayag kung anong ibig sabihin ng salita na yun. To edify the church. Pero hindi naman ibig sabihin, hindi na tayo magsasalita iba't ibang wika. Yan ay pakikipag-usap sa Diyos. Pwede niyong gawin yon kung ikaw ay mag-isa sa bahay, bubulay-bulay ka, umawit ng pagsamba, kausapin mo ang Diyos. Every time na ikaw ay nag-iisa, nagbubulay-bulay ka, magsalita ka sa iba't ibang wika. Dahil yun ay pakikipag-usap sa Diyos na hindi mo man naintindihan. Pero yun ay nakapagbibigay sa iyo, encourage sa iyo na magpatuloy. Amen? Ano pa? Hindi pinatawad ng Diyos ang mga anghel na nagkasala, sila'y itinapon sa impyerno. Maaring sabihin nyo, contradiction yung pastor dito. Sabi niyo rito, nagpunta siya at nangarasa sila ang mga espiritong ayaw sumunod ng sila'y matyagang inihintay ng Diyos ng panahon nila. Pero dahil sa ginawang pagkakasala nila, wala na silang kapatawaran. Tayo, pag tayo nakakagawa ng kasalanan, anong ginagawa sa atin ng banal na Espiritu? Inuusik. Kaya tayo nagbabalik loob sa Diyos. No?
At ngayon, ang mga nagkasala na ito ay itinapos sa Tartaro kung saan sila iginapos sa kadiliman upang hintayin ang araw ng paghukom. Ano yung impyerno niya na tinatawag diyan? Saan na yan? Tartaros. Yan, Tartaros. Tartaros. So kaya po doon sa ating at siya ay nanaog sa impyerno at nangaral sa impyerno. Yung sa Tartaro yun. Ha? Kaya po, ang tagumpay po, makikita natin na yung bautismo sa tubig, pagpapahalaga yun. Na napagtagumpayan na ng Panginoon, na ikaw ay di na pinaghaharian ng kasalanan, ikaw ay patay na sa kasalanan, ikaw ay may kakayanan ng mamuhay ng para sa Diyos at maglingkod sa Diyos. Na hindi kayang gawin ng iba. So nga ito mga kapatid, sino lang ang binigyan ng karapatan para mangaral ng mabuting balita? O ngayon, nakikita mo, mga iba't ibang mga sekta, mga kulto, sila'y nangangaral. May mga ano pa yan, mga nakabihis pa yan ng mahigi yan, kakatok sa bahay, mamimigay ng mga tracts. Minsan, dyan sa ilalim dyan, mga naka-display dyan. Tapos tayo, hindi nangangaral, ay tayong may karapatang binigyan. No? Si Jude, ganun din, ang pagkakilala niya na anong nangyari sa panahon ng Genesis 6. No? So, pakibasa ngayon, naka-highlight lang. Ate Tin? Ang mga anghel na hindi nanatili sa kanilang dating kalagayan at kapangyarihan, sa halip ay iniwan ng kanilang tahanan. Kaya't sila'y ginapos ng Diyos ng di mapapatid na tanikala at ibinilanggo sa pusod ng kadiliman, hanggang sa sila'y hatulan sa dakilang araw ng paghuhukom. Pansinin niyo yung ginawa ng mga anak ng Diyos. Kaya po pag ang mga Hudyo, sa ating panahon, kapag tayo tinanong, anong dahilan bakit tayo nalayo sa Diyos? Ano yung ginawa ng tao? Doon, ang isasabihin lang nila yung sa Eden, nung kumain si Adan at saka si Eva, ng pinagbabawal na bunga ng punong kahoy. Pero sa mga Hudyo, ng panahon ng Second Temple believer at saka sa panahon ng Panginoon, alam nila na tatlo ang dahilan ng bakit ang tao ay nahulog sa pagkakasala. At isa na nga ito doon sa Genesis 6. At isa na yung Tore ni Babel. Tatlo, pagkahulog ng tao, pagkakasala. Ganun po ang ginawa ng mga may kapangyarihan na to, na iniwan nila yung dati nilang kalagayan kapangyarihan. Sabi nga nila doon sa Mount Hermon, sa ibabaw doon nag-camp ang 200 na mga angels, o sa ating termino, na nagpasyang magrebelde sa Diyos sa pamagitan ng pag-aasawa ng mga anak ng tao. Kaya po yung Panginoon nang pumunta siya sa Pilipay, sa ilalim ng Hermon, kapatagan doon, yun yung Cesarea Philippi. At doon nandun yung kuweba. Kaya sabi niya, at sa batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. So kayon, itong mga nasa kabilanggo ngayon ay naghihintay sa araw ng paghukom. So ngayon, wala na sila sanang magagawa. Yung mga nasa pangalawang langit, wala na silang magagawa. Dangan nga lamang ang taong nakipag-isa sa Panginoong Hesus, namumuhay siya sa Espiritu. Kaya sabi niya, submit to God. Resist the devil and he will flee. So ang kaaway, wala ka nang gagawin eh. Kapag submit mo ang sarili mo sa Diyos, ang lahat ng tukso, kaya mo nang salagin dahil may nauna sa iyo karunungan ng Diyos. Yung presensya ng Diyos. Kaya sabi niya, let the Holy Spirit guide your lives. Kaya tayo, may Espiritu ng Diyos para makapamuhay para sa Kanya. Kaya po mga kapatid, ano ang mahalagang gawin ng isang taong nakipag-isa? Pagising niya sa umaga. Kaya ako, inaagaw ko ang panahon. Na kung may panahon kayo, alas 5, kahit kukurap-kurap kayo, mahalaga merong pumasok na salita ng Diyos. Dahil sa ating pong panahon, marami na akong pag-aabalahan. Pagising mo, cellphone ka agad. Pagising mo, ngayon wala na masyadong TV.
Pero anong kaabalahan lagi ang ginagawa natin? Kung maging maniwala man tayo sa hindi, iilan lamang o ilang sa panahon ng paggising natin, unahin natin ng Diyos. Kasi kapilian po yan. I will decide, the decision ng ko, makikipagnikap sa iyo. Decision po yan. Hindi po ang banal na espiritu na gisingin mo ako at magbubulay-bulay ako. Hindi po. Magdidesisyon ka. Gigising ako para sa iyo. Hindi po yun persahan. Kasi po, will po yan eh. Kapangyarihan mo rin yun. Ang ginagawa ko lang, sama-sama tayo. Sama-sama tayo magtiyaga. Kasi kung hindi ko gawin yon, hindi ko alam kung ano yung ginagawa. Amen? Ang gusto ko, kung ano yung ginagawa ko bilang pastor, gawin mo rin. Kasi paano ko masasabing tularan mo ako katulad ng pagtulad ko kay Kristo? Amen? Pero sabi niya, pakitang tao. Hindi po ako nagpapakitang tao. Ang gusto ko lang makaulayo ang Diyos. Nakasama kayo. Yun lang naman ang sa akin. Kung ayaw ninyo, hindi naman po pilitan po yun. Ang sa akin kasi, mas mauna yung karunungan ng Diyos kaysa doon sa isipin ko sa mga hamon ng buhay, sa mga problema, sa mga susuungin ng buhay ko. Maiging merong panlasa, salag. Yun yung salita ng Diyos. Yung merong kang espada, alam mong merong kaaway. Kasi hindi naman tayo nakipag-away sa dugo at laman eh. Bakit? Bakit mo naman kamumuhian yung isang tao, pagbibintangan mo, gayong nilikha rin siya ng Diyos na mahal niya. Kaya wala ho dapat Kristiyano na namumuhi sa kapwa Kristiyano. Walang dapat magsalita ng masama sa kapwa Kristiyano sapagkat siya'y anak ng Diyos. Huwag mo siyang hahatulan. Huwag mo siyang pagbibikaan ng masama. Dahil siya'y wangis ng Diyos. Tapos, magkakaroon ng away-away sa loob ng iglesia. Ay, hindi po dapat mangyari yun. Dahil tayo magkakapatid na iisang pananampalataya, iisang espiritu, iisang iglesia, iisang katawan. Kaya po, huwag ho ninyong bigyan ng daan ang diablo at ang masamang espiritu na magkaroon ka ng masamang iniisip at pusong pagkamuhi, pagkagalit sa isang tao. Dahil siya'y larawan ng Diyos. Kamuhian mo ang kasalanan at ang mga masamang espiritu. Amen? So ang iglesia ay hindi dapat namumuhay ng mayroong pagkakabahagi. Nagpapatawaran, no? Sa Genesis, mababasa natin ito, na hindi ko na po labdos na bigyan ng pansin, basta meron pong mga higante sa ibabaw ng lupa, na kung saan ay nakipagtalik sa mga anak ng tao, at sila'y nagkaroon ng mga supling ng higante. Kaya nga sabi ni Enoch, kung totoo, pag wala nang makain ng mga ibinibigay ang mga tao noon, ang kinakain niya tao. Kaya sabi ni Yahweh, hindi na mangyayari ito. Kailangan ko nang puksain ang tao na hindi makinig sa mga aral ni Noe nung panahon na yun. Okay, so ano nga ba ang aral ng mga apostol at ng unang iglesia? Ukol sa bautismo sa tubig, sa kalagayang patay sa laman, bumaba ang Panginoong Hesus sa Tartaro, at nangaral sa mga espiritong nakabilanggo roon. Kaya po yung mga pinatunayan ng Panginoon na ang tao ay ibabalik ko sa pamagitan ng buhay ko. Kaya po ni-reverse ng Panginoon. Ang gusto ng diablo, ang tao ay makasama niya sa parurusahan ng Diyos. Hindi yun ang layo ng Diyos. Gusto kong makasama, maging pamilya, ang nilikha kong tao. Kaya nandadaya siya ngayon. Pero hindi yun ang plano ng Diyos na ang tao ay maparusahan. No? So ang mga ito ay tinukoy ng mga anghel o mga nilikang makalangit at hindi tao na naghihintay sa araw ng paghuhukom. Pangatlo, iniugay ito ni Pablo sa bautismo sa tubig na naglalarawan ng pagliligtas ng Diyos sa pamagitan ng muling pagkabuhay at paghahari ng Panginoong Hesus. Kaya po yung bautismo sa tubig, pag bautismo ka sa tubig, idinideklara mo allegiance with God. Na ako ay isa ng bagong nilalang, wala na ako sa kasalanan, ibinigyan ng bagong buhay at pag-asa.
Iniugnay naman ni Pablo ang bautismo sa muling pagkabuhay ng Panginoon Jesus na nagdadala sa atin sa kapangyarihan ng bagong buhay o buhay Kristiyano. Yan. Hindi ko na babasahin. Sa Colossus na lang, babasa natin. Yung naka-highlight na lang. Verse 12, sa pamamagitan ng bautismo, nailibing kayong kasama ni Kristo at muli rin kayong nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. 15. Sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito'y parang mga bihag na Kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng Kanyang pagtatagumpay. Thank you. So makikita natin na yung bautismo, pinahalagahan ng mga turo ng apostol na kung saan ay alam ni na Pablo na kailangan ang isang Kristiyano na nagpasyang ng pagtalikod sa kasalanan, pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan, yung pagpabautismo. Ipinaon mo, kayo'y kasama ni Kristo. Kailangan hatulan yung dating pagkatao. Kasi yung lipi ni Adan, pagiging lipi ni Adan, kailangang mahatulan yung dating pagkatao. No? At muli rin kayong nabuhay, nakasama niya. Hindi naman ibig sabihin ng kailangan mo ring ipako sa krus, na ginagawa ng ilan. Simbolo ng kanyang kamatayan ng pagkapako ron, ang buong ang tao kasamang namatay. Kaya ang tanong nga mapupunta ba sa dagat-dagatang apoy ang tao dahil sa kasalanan? Ha? Dahil sa kasalanan ba, kaya ba mapaparusahan ng tao? Hindi po. Mapaparusahan ng tao dahil tinanggihan niya ang solusyon ng Diyos. Dahil ang lahat ng kasalanan ng sanlibutan ay inako ng Panginoong Hesus doon sa kanyang kamatayan. Kaya mapaparusahan ng tao hindi dahil sa kasalanan, dahil bayad na yon. Ang totoong kabayaran nun na mangyayari sa iyo kung ikay nakipag-isa sa Kanya, sa Kanyang kagandahang loob at ibigay ang buhay. Di ba yung awit kanina, yung ibibigay ang lahat sa Panginoon. Siya naman ang may-ari ng buhay natin eh. Amen? Doon lang po natatapos ang ating pong pangaral. So, pinatawad niya ang ating mga kasalanan. No? Pinawalang sala na tayo. Sa pamagitan ng kanyang kamatayan, nilupig niya. Nilupig na eh. Pinarada na. Pinarada na. Tapos na ang kanilang pamamayagpag. Kaya sabi nung unang Korinto 8:2, sabi ron, kung alam lang nila, hindi na sana nila pinapatay ang Panginoon Jesus. Dahil ang kanyang kamatayan ang naglupig sa mga kaharian, pinuno at kapangyarihan sa sanlibutan. Kaya wala lang silang magagawa. Dangan niya lamang kasama natin upang tayo ay dayain at linlangin. Kaya sabi ni Juan, isinulat ko mga bagay na ito upang hindi na kayo magkasala. Tapos niya kayo, mga nasa liwanag, mamuhay kayo ng may kabanalan. Sapagkat kayo'y tinawag ng Diyos ng mga banal mula sa kadiliman, idinako sa kagilagilalas na kaliwanagan. Kaya sabi niya, huwag na kayong magpasakop. Ito po, sa mga taong, mga religyoso, mga ginagawa nila. Akala nila, yun yung makapagbibigay sa kanila ng tagumpay. Ang tagumpay po ay ang makipag-isa sa Panginoon. Kaya po, doon sa pelikulang The Patriot ba yun? Napanood niyo yun kay Mel Gibson? Patriot ba yun? Yung pinugutan siya ng ulo. Ano yung sigaw niya? Ni Wallace. Malaya na, sabi niya. Kaya po, sigaw ng mga nagpapabautismo, kaya kung may pabautismo, sasagutin ano, it's freedom! Malaya ka na. Dahil ang Panginoong Jesus ay namatay sa krus kasama ang dati mong pagkatao. Kasi niya ilibing, kaya kailangan kang ilibing. Ganon ang Christian water baptism. The water represents judgment and death. Kaya po ang dagat
ay nakakatakot sapagkat sa mga Hudyo, kahit nga tayo, takot tayo sa dagat eh. O, sino sa inyo hindi natatakot pag kayo sumisid na konti? Nakita nyo yung mga halaman doon, yung mga corals. Ang dagat po, hatulan ang dati mong pagkatao. Yun yung baptism. Kailangan mong ilubog. Kaya kailangan ng bautismo. Kaya kung hindi ka nagpapabautismo, sad to say, paano mo ngayon tinuturing na ikaw ay nakipag-isa sa Panginoon? Kaya po, habang tayo, mga kapatid, naunawaan natin ang magandang balita, ang kagandahang loob ng Diyos, magpapasyang tao, pagsisihin niyang taliguran kasalanan, magpabautismo sa ngalan ng Panginoon, sapagkat ito ay ang dati niyang pagkatao, kailangan niyang mailibing. At siya ay aahon upang siya ay isa ng malaya sa kasalanan, at may bagong buhay, at ibibigay sa kanya ang banal na Espiritu. Pang makapamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Then siya ay isa ng bagong nilalang, pamilya na ng Diyos, na kanyang hininging maging committed, simbahay, nagkikreate ng atmosphere yan na mga mananampalatayang pareho-parehong kanilang pag-angkin, pagkilala na sila nga ay patay na sa kasalanan. So, isinasa pamuhay, no? So, yan. Kaya i-commit ang sarili sapagkat siya ay tayo mga pinagharian ng Diyos ngayon, darating ang Panginoon, sasama tayo sa buhay na walang hanggan. Amen? So, yan ang tagumpay. So, ang bautismo sa tubig, ano nga bang kahulugan ng bautismo? Ito ay nangangahulugan ng ganap na pakikipag-isa sa Panginoong Jesucristo. Pangalawa, ito ay nangangahulugan ng lubos na tagumpay laban sa mga kaaway ng Diyos at ng Kristiyano. Ampaw na pakahulugan at pagsasaalang-alang ng marami ay napakahalaga sa Diyos. Napakahalaga. Sa mahalaga, sa diablo ang bautismo sa tubig. Oh, mahalaga sa kanila. Kasi kung hindi yon mahalaga sa kanila, ba't sila nandadaya? Hindi mahalagang positibo, mahalaga sa kanila yon dahil iyon ang naging dahilan ng taong nagpasya na unawaan niya kung bakit siya ilubog. Hatulan ng kanyang sarili. Dahil yung deklarasyon na hindi mo na ako pag-aari, winawaksi na kita. Kaya tayo, every time na tayo nakakagawa, paano natin dinidisiplina ang ating mga sarili? Kaya po, ito, mga kapatid, wala tayong lakas ang labanan ng kasalanan kung wala tayong armas. Kung wala tayong alam. Kaya nga sabi niya, alam natin yung ginagawa ng kaaway. Ang tanong, paano mo natin nalalaman? Paano natin malalaman kung hindi tayo isasadlak at ipapapain doon o tayo ay tukso? Meron pong panangga, meron pong kalakasan. Kaya yung ginagawa ng kaaway ngayon, lansiin tayo, dayain. O, Kristiyano ka, ba't ganyan ang buhay mo? Kaya ang iba naman ay, ayoko na, hirap po. Mahirap po sa mahirap dahil hindi natin ginagawa ko ng tama. Unahin natin ng Diyos. Umawi tayo ng pagsamba sa Kanya. Tayo tumulong sa kapwa. Gawin natin kung anong tama. No? So, ang bautismo sa tubig, sabi ni Apostol Pedro, ito ang tugon sa Diyos ng budhing nalinis na ipinapahayag nito mga sumusunod. Lubos na pakikipag-isa sa Panginoon Jesus, inaari na tayo ay namatay, na ilibing at nabuhay ng muling kasama niya. Sa pamagitan nito, tayo ay nangangakong magpapasakop at susunod sa kanyang mga inuutos. So, mga kapatid, yung pagpapasakop at susunod sa kanyang mga inuutos, hindi mo maisapamuhay kung hindi ka makikilahok sa kanyang katawan ng iglesia. Kaya nga may training, school of workers, may mga seminar, may mga pagtitipon. Mahalaga po yun. Ang iba ay madali lang, saan ang punta mo? May lakad po kami. Di ba may Bible study ngayon? Ay, naiintindihan naman nila ako. Samantalang ang Diyos ay naghihintay. Biruin mo yung, sino sa inyo ang naghanda sa bahay?
tapos hindi dumating, alam mong, inaasahan mong darating, matutuwa ka ba? Hindi. Kaya ng Diyos kay Paya. Na tayo'y nakipagtipan na gagawin po. Kaya po sa atin, ang pagtitipon ay mahalaga. Dahil ang iglesia na pare-pareho ang pagkilala sa Panginoon Hesus ay sama-sama kumakain, sama-samang nananalangin, sama-samang nagtatawanan. No? Iwasan lang yung mga pangmamarites. No? Okay, pero wala naman sa bangkal niyan. Amen? So, yun, ang bautismo sa tubig, mahalaga. Kung magpapasya ka, gawin mo na hanggat maaga. Kasi kung hindi, mananatili lang itong kaisipan at hindi ang kahulugan ipinapaunawa sa atin ng Diyos. Magandang umaga po.